Hello mga kaigsunan, mga kapatid. Andito ako ngayon sa Recto Avenue at nasa harap ko ang isang layout artist ng isang printing shop. Okay, habang nagli-layout si girl, so ayun na lang nating sabihin ang kanyang pangalan to protect her, ano? Ayan, no, na-layout siya pong layout artist. Siya po ay isang Ilongga, no, from Antique. Isa ay isang ordinary citizen na i-interview natin ngayon tungkol sa mga kaso ni Kibuloy, no? So, iwasan ko na yung salitang pastor kasi nabasa ko salitang pastor. So, Mr. Kibuloy na lang. Si girl ay taga-Antique nga po at matagal na siyang tatrabaho sa Manila bilang layout artist, okay? So, girl, di ba narinig mo yung tungkol sa mga kaso ni Mr. Kibuloy sa YouTube, sa balita? Nakikita mo ba, aware ka ba sa mga paratang laban sa kanya? Yes, sir. Okay. So, sa tingin mo ba ay guilty siya or sa tingin mo ba ay totoo ba o hindi itong mga akusasyon niya sa Senado, no? Yung may mga witnesses na humarap pero walang mukha, nakatakip ang mga mukha. Sa tingin mo, tama bang ginawa ng Senado o yung warrant of arrest kasi niya ay parang sa pag hindi niya pagsipot sa Senado? Ano ba masasabi mo sa mga kaso ni Mr. Kibuloy, girl? Actually, hindi ko kasi alam yung pinaka-buong kwento, so hindi ko alam kung ano yung totoo at ano yung hindi. Pero bilang siguro kailangan natin maging maging balance. Oo, impartial, parang neutral. Para alam kung yung panig niya ba at kung ano yung gusto ng Senado mangyari dun about dun sa kaso niya kasi hindi naman natin masasabi kung totoo or hindi kasi wala naman solid evidence. Tama ba, sir? May ganun sila na may mga lumabas ng mga witnesses, pero ang gusto kasi ni Mr. Kibuloy daw, nating mga lawyer, na dapat sa proper court daw. Mayroon naman daw mga korte na nag-handle. Ayaw niya sa Senado, kaya hindi siya maharap. Pero sa tingin ng mga tao, parang siya, parang guilty na. Para bang trial by publicity. Ikaw ba ay pabor na dapat humarap muna siya sa proper court o dapat pumunta niya sa Senado para ipagtanggol ng kanyang sarili? Dapat siguro, kung hindi siya guilty, so dapat pupunta siya sa Senado para tawag dito, dipinsan ng sarili niya, diba? Kung hindi siya guilty. Pero kung guilty, siguro, hindi ko rin alam kasi katulad niyan, walang nagtatago ba siya or what? Hindi ko din alam, sir. So, yun nga ang sabi ng attorney niya na dapat sa proper court daw. Kaya ayaw niya humarap sa Senado kasi ang tingin niya sa Senado, hindi siya proper court. Para bang parang sikat na sikat siya na ngayon na parang ginawa niya yung lahat na paratang sa kanya at ayaw niya humarap sa Senado kasi nga gusto nga niya proper court. Ba, regional trial court ng Davao o kahit saan ng proper court na doon siya harap. May lawyer. Diba mayroon tayong kasabihan na a man is still innocent until proven guilty. Yun ang parang inaano ni Mr. Kibuloy. So, bilang citizen of the country, ano ba talaga dapat gawin ni Mr. Kibuloy? Kasi parang ang tingin ng tao sa kanya ngayon ay guilty o ginawa talaga niya yung mga accusation laban sa kanya ng mga witnesses. Pero nakatakot nga mga mukha. So, wala pang ebidensya na talaga nagpapatunay na ginawa niya yun. Hindi, yung iba daw nagsalita na sila, na-rape sila, nagkaroon ng sexual harassment. Ang problema kasi hindi napapakita ng mukha. Wala naman tayong pinapaboran dito kasi nga bilang citizen of the country, ba ikaw nangyari sa iyo to, o sa akin nangyari, parang guilty ka na, hindi ka pa naman nakapagdepensa sa sarili mo sa korte. So sa akin lang na wala akong pinapaboran, dapat harapin mo na niya, depensa niya sarili niya kung sa Senado man or sa proper court, dapat harapin niya para to prove himself na innocent siya, no? Di ba? Tama, dapat. Ikaw, ganun din ba ang pananaw mo, girl? Kasi para, sir, hindi na para maging
patas, di ba? Mm. So, bigyan siyang pagkakataon na Depensahan. ipinsan yung sarili niya. Mm. Okay. Kasi hindi naman tayo pwedeng mag-judge kasi hindi naman natin alam lahat, di ba? So, pag nagsabi tayo na ginawa niya yun, hindi naman natin alam, magkakaroon din ng na walang karapatan na ipaglaban yung yung tawag dito, yung right mo na kunwari Depensahan ng mga paratang against you. Nagbintangan ka, tas hindi ka binigyan ng pagkakataon na i-depensa yung sarili mo. Parang mali naman yun, di ba? So, ikaw, kung pag tinanong kita, hindi ka pa rin makapag-judge kung siya ay guilty or not kasi yes, hindi pa niya na-depensahan ng sarili niya sa korte, proper court. Tama. Okay. So yan mga kaibigan, no, mga kaiksunan, isa pong layout artist, ito si girl, no, na tatrabaho dito sa may Recto Avenue, mga printing shops dito. So ito ay isang survey lang mga kaibigan, o interview, wala po tayong kinikilingan. Nung nakaraan ay in-interview natin si Bishop Romulo Salcedo at ang sabi niya ay guilty daw o ginawa daw yung akusasyon ni Mr. Kibuloy sa mga witnesses o mga babaeng pinagsamantalahan daw niya. So, yun ang opinion o insights ni Bishop Romy Salcedo. Ito naman si girl, na isang Ilongga girl, ay sabi niya, dapat daw munang depensahan ni Mr. Kibuloy ang mga kaso laban sa kanya sa proper court o kahit sa Senado, harapin niya para patunayan na siya innocent. At kung napatunayan naman sa innocent, hindi siya dapat makukulong. Pero kung siya naman ay napatunayang guilty, dapat ng tamang kaparusahan kung makulong ba, may mga penalty, depende sa gano'n, di ba? Di ba, tama ba, girl? Opo, tama po. Sige. So, maraming salamat, no, girl, sa iyong magandang opinion o insights about sa mga kaso ni Mr. Kibuloy, no? So, mabuhay ka sa iyong pagka-layout artist. Ikaw ay isang mabuting mamamayan. Isang Ilongga girl, no? Maganda si girl, ano? So, maraming salamat sa pag-accept sa aking interview. Maraming salamat mga kaibigan, no? Travel 369 uli. God bless us all. To God be the glory. God is good.